Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At at sa sa inyo inyo, mga mga kapatid, kapatid, na na lubha lubha ako akong nagkasala nagkasala sa sa isip, isip, sa sa salita salita at at sa sa gawa, gawa, at at sa sa aking aking pagkukulang. pagkukulang. Kaya Kaya sinasamo isinasamo ko ko sa sa mahal mahal na na Birheng Birheng Maria, Maria, sa sa lahat lahat ng ng mga mga anghel anghel at at mga mga banal, banal, at at sa sa inyo, inyo mga mga kapatid, kapatid, na na ako'y ako'y panalangin panalangin sa sa Panginoong Panginoong ating ating Diyos. Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Maaring ibulong sa Panginoon muna ang ating mga intensyon. Imuko tayo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kaming bumubuo sa iyong angkan at gawin mong sa iyong paningin ay magningning at kalooban naming laang sundin ang loob mo sa pamamagitan ng paghubog sa pag-uugali namin sa pamamagitan ni Jesucristo. Asama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isayas. Sinasabi ng Panginoon, ang ulan at niyebe, paglagpak sa lupa'y di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkait-butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kadakilaan ng Diyos ay ihayag. Sa ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos. Nawala sa akin ang lahat kong takot. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kinukupkop ng Diyos ang mga matuwid, at ang taghoy nila'y Kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama, hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asay hindi binibigo. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Di ba't sadyang may kapwa ang sarili, napatayin na ng pagsisilbi at mamanghang ligaya'y dadalisay pag sa kapwa buhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingat, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag niyo silang tutularan
sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin: Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, ikaw sana. O nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagkapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi nyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret, Quezon Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. At samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang panalangin itinuro ng ating Panginoon sa atin. Tinuruan niya tayo kung papaano mananalangin. Pero hindi po ba ninyo napuna na bago niya ito ituro sa atin ay sinabi na muna niya, alam ng ating Ama ang mga pangangailangan natin. Di po ba naisip ninyo kahit papaano na yun naman pala eh. Alam na naman ng Ama ang ating mga pangangailangan. Eh bakit pa tayo kinakailangang manalangin? Bakit pa sinasabi sa atin ng Panginoon kung minsan sa pamamagitan ni Santiago, yung you have not because you ask not. Wala ka ng isang biyaya kasi hindi ka humihingi ng biyaya. Gayong pwede naman natin din sabihin sa kanya, baka wala kaming biyaya kasi hindi mo naman ibinibigay yung biyaya. Alam mo na yung biyaya eh. Di ibigay mo na lang, bakit kinakailangang hingin pa? Well, palagay ko ang susi dito ay yung pinakaunang salita sa panalangin itinuro ng Panginoon sa atin. Sabi niya, ganito raw tayo manalangin. I-address natin ang Diyos bilang ating Ama. So dito pa lang maliwanag na gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Hindi basta relasyon na casual lang, kundi malalim na relasyon. Yung ituring nating ang Diyos bilang Ama at maramdaman talaga natin na tayo mga anak niya. Sa madaling salita, upang tayo ay maging close sa Diyos talaga. And on this part, wala namang problema eh. Lagi siyang nandiyan, reaching out. Hindi nga ba't kaya nga tayo may pananampalataya ay sapagkat ibinunyag niya ang kanyang sarili. Ang maraming mga relihiyon ay magpapakita sa atin ng pattern na ang tao ang siyang naghahanap sa Diyos. Bukod tangi ang relihiyon ng Kristyanismo na ang Diyos natin ang mula pa noon ay parang baliw ng naghahanap, sunod ng sunod sa atin. Hindi kalabis ang sabihin, hinihintay lagi ng Diyos ang pagdarasal natin. Imagine that. Kayo po ba? Anong nararamdaman niyo kapag may naghihintay sa inyo? Lalong-lalo na kung malaking tao. Hinihintay kayo ng obispo, hinihintay kayo ng presidente, hinihintay kayo ni mayor, ni governor. Magpapapetex-petex ba? Magpapa-importante pa ba kayo? Magpapakeme-keme pa ba kayo? Ay naka hindi, mahihiya kayo. Naku, bishop, sorry, naghintay. Naku, bishop. Naku, mayor, governor. Naku, Mr. President, sorry po, napaghintay ko kayo. Pinaghihintay natin ang Diyos. Bakit hindi natin ibigay ang kaligayahan ng Diyos? Kaligayahan ng Diyos na tayo ay nagdarasal. Kasi ang ating pagdarasal ang siyang mag-establish ng malalim na relasyon sa Kanya. Alam naman natin batay sa ating karanasan walang relasyon ang magta-thrive o magiging matatag kung walang frequent o madalas na pag-uusap. Kahit nga ang mga long distance relationship, di ba? Kinakailangan. Malimit mag-usap yan. Sapagkat walang tatagal na relasyon kung walang constant communication. Yung mga long distance relationship,
Tumatagal yan kahit nasa matagal na panahon hindi nagkakasama physically. Basta nagkakausap kahit walang mahalagang pag-uusapan. They see to it na mag-uusap sila. Because there can never be a genuine and lasting relationship without it. They must communicate. So yun ang dahilan kung bakit gusto ng Diyos na magdasal tayo kahit alam niya ang pangangailangan natin. At hindi niyo po ba napuna? Araw-araw yung gusto niya. Araw-araw. Kahit na alam niya ang pangailangan natin at kahit na pwede naman niyang ibigay sa atin ang bugsuan. Abay, nalikha niya ang sandaigdigan sa pamamagitan ng salita lang. Abay, mas lalong napakadali para sa kanya ang bigyan tayo ng lahat ng ating pangangailangan ng sa loob ng isang linggaw, sa loob ng isang buwan, sa loob na ng isang taon, para hindi na tayo araw-araw nahiling sa kanya. Pero yun nga din ang sikreto eh. Dapat madalas, dapat maraming beses, at dapat paulit-ulit for us to be closer to God. Para ang ating relasyon sa Kanya ay mas lalong maging matatag. Sana po ganun na yung relasyon natin sa Diyos ha. Lalo na kayo mga nagdarasal naman lagi, nagsisimba naman lagi. Ako, na nagmimisang lagi. Sana, yun ang ating relasyon sa sana close na tayo sa Kanya. Sana talagang tatay na natin siya at tayo tunay na mga anak niya. Alam niyo paano malaman yan? Sa bandang huli ng Ebanghelyo, sabi ng Panginoon, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo. Notice that sa mga bahagi ng dasal, nandyan yung sambahin ng ngalan mo, nandyan yung bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, adoration, petition for provision. Yan yung mga bahagi ng dasal eh. Hindi binalikan ni Jesus yan. Ang binalikan niya at in-encircle pa niya. Ginuhitan niya. Teka. Babalikan ko ito. Binalikan niya yung pagpapatawad sa atin. Basic na pangangailangan natin, yung patawarin tayo ng Diyos ha. Basic yan. At araw-araw din natin kailangan yan. Sapagkat araw-araw nagkakasala tayo. Binalikan niya yon. At in-emphasize, ito nga pala, mangyayari ito. No? Kung patatawarin din niyo ang mga nagkasala sa inyo. Inuulit eh. Alam natin pag inuulit, mahalaga yun eh. Yun ang acid test. Kung close na ba talaga tayo sa Diyos? Kung ama na ba talaga natin ang Diyos? Kung anak na ba talaga tayo ng Diyos? Kung nakapagpapatawad tayo ng nagkasala sa atin. Bakit? Sapagkat kung tatay natin ang Diyos, kung malalim na ang ating relasyon sa Diyos, makikita natin ang kapwa natin bilang anak din ng Diyos. And therefore, kapatid natin. Kaya dapat, mahirap man, ay makakayanan natin na patawarin sino mang nagkasala sa atin. Dahil nandoon yung grasya ng pagiging anak ng Diyos natin. So yun yung pinaka-gauge. Kaya nakalulungkot kapag minsan sinasabi natin patungkol sa nagkasala sa, hindi ko patatawarin yan. Para bang napakatigas pa na nating pinaninindigan. Parang proud pa tayo. Hindi po kaya dapat na mahiya tayo. Kasi lalong-lalo na kung madalas tayo nagdarasal, madalas tayo nagsisimba. Kasi yun ang hinihiling ng Diyos sa atin eh. At kasi yun ang gauge ng kung tayo malapit na talaga sa Panginoon. Diyos natin eh. Kung tayo nagdarasal lagi at nagsisimbang lagi, ang ibig sabihin lamang nun, ang tingin lamang natin sa Diyos ay genie. Gusto natin siyang kausapin kahit araw-araw pa kapag meron tayong mga kahilingan. So genie yun. Walang relasyon yun sa Diyos. Wala tayong relasyon sa Diyos kung magkakagayon. Hindi natin siya ama kung ganon. Kung ama talaga natin ang Diyos. Kung ganon talaga ang relasyon natin sa Diyos. Hindi natin sasabihin, hindi ko patatawarin yan. Sapagkat ano sa tingin nyo mararamdaman ng isang magulang na sabihin ng anak niya sa kanya, hindi ko patatawarin yung anak mo. Sinabing anak mo, hindi sinabing kapatid ko. Di ba parang madudurog ang puso ng magulang pagkaniyan? At mas lalong hindi rin natin po pwedeng sabihin, hindi naman ako Diyos para magpatawad. Eh bakit hindi ka ba anak ng Diyos? Anak tayo ng Diyos kung nakapagpapatawad tayo. Eh sana mga kapatid, tingnan natin ito sa ating sarili ha? Sapagkat gaya ng sabi ko, ito yung magpapatunay kung ang ating mga pagdarasal at pagsisimba ay nagbunga na ng maganda. Kung talagang tayo ay close nang talaga sa Diyos bilang ating Ama at tayo bilang mga anak niya. Nakapagpapatawad ba tayo? Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang
na ito. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya, ringgin ng Diyos mahal niya ang ako. samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos ang Pumikit tayo, Panginoon, sa lahat ng mga itinuro mo. Ito yung turo mo na diretsyong-diretsyo. Hindi ito patalinghaga. Literal na sinasabi mo sa amin. Dapat magpatawad kami. Kung bakit ito pa yung hirap kaming intindihin? Hirap nga lang ba kaming intindihin? O talagang ayaw lang naming tanggapin? Sorry, Panginoon. It just shows na hindi pa talaga kami malalim sa aming relasyon sa iyo. Tulungan mo po kami na mapaglabanan ito kung ito lang ang pinakahakbang at kung ito ang pinakatapat namin gawin upang ang aming pananampalataya at relasyon sa iyo ay tunay na maging malalim. Tulungan mo kami. Pipilitin namin gawin. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sapagkat ang kapatawaran ng ating mga kasalanan ang pinakakailangan natin. Hindi ang material na pagkain, kundi spiritual na pagkain. Ang kapatawaran para sa kasalanan natin. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. As in, maraming magandang mangyayari sa atin. Kung ito ang siyang pangunahin natin gagawin, yung makapagpatawad tayo kahit na mga taong malaki ang kasalanan sa atin. Gawin natin dahil ang Diyos ay tinuturing nating Ama natin. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito.
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang amin ding tinanggap mula sa iyong kagandahang loob sa aming lahat. Ang pagkain at inuming ito ay pakinabangan nawa namin bilang tagapagdulot ng buhay mong walang maliw. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakali mong kami bubuti, sinugo mo si Heso Kristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, pinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga piat dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, nawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagmunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagkalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Pagdasal natin ang ating mga kakilalang namatay na. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami atiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaaniyahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na.
Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ay dudulog at dadalangin pagdating ng umaga, ang tinig ko ay dinggin, hinahangat nitong damdamin, kailan tutugunin bukas pagsikat ng liwanag, aking hintayin. Tingin mo ako, Panginoon. Tinig ng pagsamo, naway pakinggan mo. Tingin mo ako, Panginoon. Akong tumatawag, lingapin mo ngayon. Akong tumatawag, lingapin mo ngayon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, naway aming pakinabangan sa aming pagdiriwang ang pagkahubog ng aming hangarin sa buhay upang mahalin namin ang iyong mga pinahalagahan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang diyag, na matapos ang pakikibakan namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayoy, maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay turuyang matupad. Siya nawa. mahal na Pira ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa sa mga tulong na binibigay po ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Salamat po sa tiwala. Salamat po sa pagkapala. Salamat, Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Nagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayong nagpapatawad. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa talinis
sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming inihaalay ang pag-ibig na walang kapantay.